Mula sa mahiwagang mundo ng Encantadia, may isang mukha na kasagutan ng hatid sa mga katanungan ng mga sangre. Ang batis ng katotohanan. Ako ang mukha ng batis ng katotohanan. At ako ay buong tapang na naninindigan sa aking mga sinabi. Pero ngayon, narito siya sa mundo ng mga tao. Para mag-enjoy kasama natin, biyeheros. Pakita mo kung sino ka! Oh, yan. Yan! Ay. Wow! Ay. Ang lalakas ha! Makakasama natin si Ashley Rivera, a.k.a. Petra Mahalimuyak, dito sa Sarangani, biyeheros. Wow. Paano yan? Kung saan gugulatin tayo rito ng mga lokal. Ano nga bang pangalan nyo? Pag umaga, Julius. Pag gabi, Junie. Mga pasyalan. Nakakatawa yung mga guides natin. Yeah. Kasi talagang it's an army. An army of guides na they work, they work together. At pati na rin sa Chibugan. Okay, hinga. Ah. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Okay po ba yung pressure, sir? Okay. Sarap Perfect. yan, ha? Perfect with the alamang and the talong. It's amazing. Ready na ba kayong mabighani ng Sarangani? Biyeheros, maniniwala ba kayo na matatagpuan daw sa Sarangani ang pinakamalinis na ilog sa buong Mindanao? Yan ang Pangi River. O ha? Walang palutang-lutang na basura dito, Biyeheros. Last year, naka-receive naman po siya ng award. So, runner-up po siya in the entire Philippines. Pero sa Mindanao is cleanest po siya. Hindi lang natin basta pupuntahan ang ilog na ito. Dahil magpapatulos tayo rito. Gaano katibay ang aking lashes sa tubig na to? Tara na't mag-white water tubing, Biyeheros. Perfect ang mga sudden drop dito sa Pangi River para sa activity na to. Diyan pa ba yung... Siyempre, lashes on different age. Mahigit 2 kilometro ang tatahakin dito sa white water tubing. First time ko. And I'm sure this won't be the last. Ang saya ko! Sobrang nag-enjoy ako as in. Oh my God! Ang saya! Oh my God! Nakakatawa yung mga guides natin. Yeah. Kasi talagang it's an army. An army of guides na they work together like parang what a great team na they communicate to one another na, okay, bilis! Oh, bilis! May sasano na! Bababa na yan! So, Just to parang, make sure that we're safe. ako, ako eh. Nawala ako sa... talaga? Oo, kasi syempre hindi na control. That's why hence, meron Kailangan tayong talaga ng mga guides. guides. Kabisadong-kabisado na ng mga guide ang bawat kanto ng Pangi River. Since bata pa lang po yung mga taga roon sa Barangay La Union, lagi na po sila nag-e-enjoy po nag-YouTube, kahit sila lang po. Kumbaga parang yun na po yung kanilang learning experience. Biyeheros, kapag narinig nyo ang tunog na ito, tiyak na may masarap na pagkain. Nanig na yan? Halika. Ano makatok? Op, 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 op. Hindi, ulan lang yun. Hindi! Ay, naririnig ko. Oh, sabi ko ni. Uy, 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 uy. Naabutan namin ni Ashley ang mga lokal na gumagawa ng dya o tinagtag. Ang tunog na ito mula sa pagpukpok nila sa patpat na konektado sa bao ng nyog. Ang bao na yan may laman na hinalong dya na gawa sa pinaghalong malagkit na bigas at tubig. Hindi lang paandar ang pagpukpok nila riyan. Sa bawat pukpok, nagkakaroon ng maninipis na hibla ng dya para kapag kinain ito, matunog yan ha. May butas yung mismong panlagayan at para gumawa ng parang
hair-like yung size. Bakit ganun? Galing po daw siya from the ancestral po ng mga galing sa kaninunuan pa namin na ganyan na yung ginagawa. So minana na lamang din. Mula sa katutubong Sama, ang mga nakilala naming kababaihan. Pinapatulo muna nila ang dya sa lalagyan para masigurong smooth at walang buo-buo sa mixture bago idirekta sa mantika. Maging smooth kaya ang experience namin ni Ashley sa paggawa ng dya. Pok, 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 pok. Parang masakit pala sa mata to, no? Oo, medyo. Ayun. Oh. Ano, kumusta? Dapat continuous yung yung pagtak-tak. Mambabato ko na rin pala. Galing. Oo. Ayun, no? Ay, oo nga. Diba? Pwede na ako maging intern ni Wang. Pwede. Sab, ikaw na. Ako naman. Kaya mo yan. Go, Drew. Kailangan po bang pok, 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 or pok, 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 pok. Ay, sorry po. Pwede po ba yung parang lettering? Or kailangan... Ay, sorry. Oo nga pala. Oh my God. Isang ikot lang. Ikot lang. Naaliw ako sa proseso. At saka, pag pinapanood ko, feeling ko dali-dali. Pero pag nandun na, mahirap din i-control ng sakto yung ikot. Tsaka yung... Usok. Oo, yung usok din. Pero ang galing. Habang nasa mantika, pwede nila itong iporma sa iba't ibang hugis. Mukha siyang turon. Pero mga siya turon. Oh my God. Okay, hating kapatid. Ay. Yan. Okay. Cheers. Tanggal ang ngipin ko Honestly, pwede siya pang sweet or savory. Bro. Parang siyang canvas. Canvas. No. Tama. Gets ko yung sinasabi mo. Pwede mo siyang i-dip sa something sweet. Pwede mo rin siyang bigburan ng something savory nga. Nakakainin siyang kainin. Hindi siya sobrang tamis. Hindi rin. Akta lang. Pero yung texture niya panalo. I you'd think na kung deep fried siya, feel na feel mo yung mantika. Pero Hindi siya oily. sakto. Akta lang. Interesting. Galing. It's amazing. Sa gitna ng kagubatan ng Sarangani, balita ko'y bawal daw ang maingay. Matatagpuan kasi rito ang isang mahiwagang talon na may tagabantay daw na sirena. Little Mermaid ba yan? Mula swimming pool sang ning kwangot, sirena, may bangko, may lamisa, sa lalom, may kuiba na, sir, ang kwan, kanang linaw diya. Ito ang Malangin Falls. Hindi ba ang ganda ng malakurtinang bagsak ng tubig, no? Hi mga biyaheros! Andito tayo ngayon sa Mlangin Falls, dito sa Barangay Tonadato. Alam nyo ba, ang salitang Mlangin ay nagmula sa mga wikang Maguindanao at Tiboli na dalawa sa mga tribo na nakatira dito sa barangay na to. Ito ay nangangahulugang malumanay na agos ng tubig. Hindi lang sa mismong falls pwedeng maligo. Sa hindi kalayuan, mararating din ang parting ito na paboritong liguan ng mga lokal at biyahero. I-rate ko yung lugar na puntahan is 10 out of 10 talaga kasi ang ganda. Ang falls ay hindi siya kagaya ng iba na diretso lang pagbagsak ng tubig. Meron siyang mga bato na dadaanan muna. Oh, worth it talaga. Sa parte rin ito, pinaniwala ang tirahan di umano ng sirena. Kayo po tayo, nakita nyo na ba to? Wala, ma'am. Ang story lang sa mga kwan, mga ninuno na mo. Bago marating ang Malangin Falls, mahigit 1 kilometrong lakaran muna, biyeros. Merong mga parte na mahirap kasi pababa tsaka maputik at talagang mahirap siya bababain kasi talagang padausdos yung yung dadaanan. Pero tingnan nyo naman ang naghihintay sa inyo. Sulit, di ba? Kung napasabak tayo sa pagpunta sa falls, maghanda na kayo dahil mas mapapasubo tayo sa bakbakan. Sa lugar kung saan nanirahan ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Buhay na buhay ang pagmamahal nila sa boxing. Malaking bagay po ba na dahil kay Manny Pacquiao din na medyo na-inspire ho silang magsimula mag-boxing?
nakita nila sa kagaya kang Casimiro, Pacquiao, Sermani, nangangarap din. Nangangarap din po sila. At syempre, kasama natin sa bakbakan ng artist and content creator na si Ashley Rivera, aka Petra Mahalimuyak. Ready na ba kayo? This is Petra Malimuya, and welcome to Talk Dirty to Me, where we make the Filipino accent sound sexy. Para tuklasin ang kwentong panalo na ito ng mga lokal. Lakas ah! Malaki. Ang sports na ito, hindi lang para sa matitikas. Dahil pati ang malalambot ang puso, abay welcome rito. Nakilala namin ang mga boksingerong Becky sa bayan ng Maitum. Ito ang tropang Hype Vest. Hindi lang lipstick at kilay ang laban na laban. Dahil kapag pumasok na sila sa boxing ring, hindi sila uurong sa suntukan. Ano nga bang pangalan nyo? Hillary. Well po. Sherry. Pag umaga, Julius. Pag gabi, Juni. Round 1, it's Julie versus Noel. Pakita mo kung sino ka! Oh, yan. Yan! Ay. Wow! Ay. Uy, ang lakas ah! Malakas. Uy, malakas ah! Uy! Para sa round 2, it's Hillary versus Jeric. At least ako first time kong nakita na may ganong laban. I enjoyed watching that game. Galing. That match pala. Nakakatuwa man silang panoorin. May seryoso silang dahilan kung bakit inaral nilang magboxing. Sa akin, kinakaya ko na mag-boxing kasi may ibang tao na sinusuntok ako para bakla man ako pero magsuntok pa rin ako. For the defense. Defense, self-defense. Kayo din ba? Yun din, self-defense. Kaya na namin ipagtanggol ang sarili sa mga bully po. Na Marami po bang nagiging bully dito? Yes. Pag masasaktan po kami ng sobra, doon po kami a-attack. Nagkaroon ba ng time na nagkapikunan kayo? Kayo rin nagsapakan? Hindi po. Hindi naman. Eme lang po yung ano. Eme lang talaga. Ipinapakita talaga nila na wala sa kasarian ang larong ito, hindi ba? Dahil kung iigihan sa isang bagay, pwedeng maging kampiyon sa anumang larangan. Pero hindi lang ang mga boxer nito ang magbabakbakan dito sa Sarangani. Pati rin kami ni Ashley. Kapali. Pero hindi kami magsusuntukan ha, sa pagluluto lang, Bieros. First balita ko, very competitive ka. Grabe yung very, ano lang. Hindi masyado, sakto lang. Huwag kang gaya-gaya dyan, ha? Hindi nga umiinit yung akin eh. Huwag kang nangungopya dyan. Sarap ba yan? Yun na yun? Are you trying to prove something? Hindi naman. Parang siguro I see things or mga situation as like a game. I make it fun. You make it fun. I like a challenge kasi. Kasi pag ginawa mo lang, okay. Por qué? Para saan pa? Diba? So dapat may carrot on a stick, dapat kailangan manalo. Oo. At dahil dyan, Oh! Ah, wow! Oh, wow! Look at that! Bali shrimp ang magiging bida sa tapatan ng kalan namin ni Ashley. Isa ito sa pinakakaraniwang hipon sa buong mundo dahil madali itong paramihin sa mga shrimp farm. At sa bayan ng Kiamba, sagana yan, Beros. Ang hamon, bibigyan kami ng ingredients na ginagamit sa paggawa ng shrimp dabu-dabu. Ito kasi ang nanalong best appetizer sa first ever shrimp festival noong 2022. Pero ang twist sa cooking challenge namin ni Ashley, kami ang bahala kung anong putahe ang gagawin namin gamit ang mga naka-high ingredients sa loob ng 15 minutes. ang ingredients na nasa harapan namin ay shrimp, onion, garlic, ginger, sili, gata, shrimp paste at asukal. Oh, mukhang masarap to ah. Naggisa dahil chop na, hindi na ako nag-chop. Tapos nun, ito actually pre-cooked na yung shrimp na usually takes a very quick naman to cook. Sarap ba yan? Ito namang si Ash, game face on. Aanayin muna natin ang mga ulo-ulo lang. Andyan kasi yung pinaka lasa niya. So, kukunin ko muna yan, yung essence ng Heathorn.
Huwag kang gaya-gaya dyan, ha? Hindi nga umiinit Huwag yung kang akin huwag kang nangungopya dyan. Parang ang lakas sobra. Parang palong-palo yung yung... Paano ba to? Tatarantang. Alam mo, nung mag-isa ako, yung wala pa akong asawa, hindi naman talaga ako marunong magluto, pero there was a need to cook. I left the family and I started living on my own very young. Siyempre, nagsimula kasi dilata, tapos nun, mali-mali yung ginagawa mo. But at the end of the day, it's trial and error. Well, alam mo sa totoo lang, papuntang lang to eh. Parang pa-Bicol Express lang yung atake ko dito eh. Actually, nag-culinary school ako. Pero ayoko ipagyabang kasi baka mamaya talo ako, diba? So yung kapal ng mukha mo, pa-culinary ka, talo ka naman. But... Uy. Pwede. Wow! Pwede. Woo! Kulang na lang mainit na kanin. Biyeros, I present to you my own special dish. Shrink hold down debut. Well, alam niyo naman, mahilig ako sa gata. Mahilig ako sa manghang. Sakto lang. Gusto ko yung lumalabas yung sweet, savory, sour, umami. And I think I pretty much did all that. Drop mic. Yun na yun? Eh ano bang niluto ni Ashley? Gusto ko pumaparty yung buong mouth ko. Like all my senses are activated. Wow. Paano yan? Paano yan? Parang pintuan lang yun, Ang kampiyon sa Vaname Shrimp Cooking Competition 2025 na si Leo ang magiging hurado sa luto namin ni Ashley. Hello, sir. Chef, alam mo, feeling ko lang kapag natikman nyo to, parang makakalimutan nyo po na kung saan kayo. Opo. Anong pangalan nyo? Alam nyo, sir, pag kinain nyo to, mapupunta kayo sa heaven, tapos babalik kayo ng earth. So, second life nyo na to. Subukan ko muna yung kay Sir Drew. Meron siyang sipa ng asim. Sipa ng asim? Asim at saka spicy. Ano, kala mo, panalo ka na. Grabe! Ano itsura? Grabe! Kamusta kaya ang luto ni Ashley? Oh my God! Ito. Close. Close ito sa Davao talaga. Wow! Did you hear that, sir? Pakiulit nga, hindi ko narinig eh. Parang hindi narinig ng kasama Close natin sa Davao. Davao. Yung Davao na recipe, medyo matamis na maalat. Hindi masyadong yung asim. Tsaka yung spicy, panalo to pero medyo nagano ito sa Davao talaga. Mas closer ito. Pareho silang win. The best. Dalawa. Thank you, kuya. Dalawa. Thank you for your Masyado honesty. kong hindi. Dapat sabi mo, isa lang. Ang premyo ng winner sa tapatan ng kalaan, pwede naman paghatian. 1 million grains of rice. Wow! May paletsyon. Woo! Sir? Yes. Sir, hinga malalim. Okay, hinga. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Okay po ba yung pressure, sir? Okay. Parang may galit ka dyan, Dito sa bayan ng Kiamba, talamak ang mga shrimp farm biheros. Yung land po niya is parang hindi pa po na-occupy ng ibang businesses and other industries po. Pumunta po dito ng maraming investors for Vaname Productions and Farms. Kung may Vaname Shrimp ang Kiamba, dito naman sa bayan ng Maitum, isdang lumilipad ang paandar. Ito ang bangsi o flying fish na kanilang one town, one product. Kapag kasi buhay pa ang mga ito, may kakayahan silang tumalon sa tubig, kaya nagbumuka silang lumilipad. Sa komunidad na ito, kanya-kanyang gawa ng marinated bangsi ang mga lokal. Isisiit po natin siya, sir. Siit po kasi yung tawag dito. Siit? Yung purpose po ng siit, sir, is para pag prito po ng
marinated bangsin, mag-remain po siya ng flat lang po, sir. Hindi po siya mapo-fold. Wala na siyang laman. Hindi naman. Okay. After nyan? After po niyan, pag natapos na po siyang pwede na po siyang ibababad po sa brine solution. Umaabot ang shelf life nito ng hanggang 1 taon kung ilalagay sa freezer. At kapag ipiprito na, unahin daw ang likod para hindi magkalasog-lasog. Maliliit ang tinik ng bangsi, kaya hindi na kailangan himayin, biyeros. Hindi lang flying fish ang binibida ng Sarangani, biyeros, dahil ang kanilang tilapia umaabot daw ng 25 kilos ang bigat. At ang tilapia niyan, matatagpuan sa isang enchanted canal. Wait a minute. Kanal? Tilapia? Ang aming brother-in-law, si Nongboy, napadako sa DA office. Nagkataon doon, ang BIFAR nag-distribute ng similya ng tilapia. Nakakuha siya ng 2 bag. Pinakawala niya dito. Galing talaga ito ng spring. Kaya yan siya malinis. Ang tagapagbantay ng kanal na si Tatay Boy at ang kanyang pamilya, sinisiguradong malinis ang enchanted canal. Ang tanong, pwede bang kainin ng tilapia rito? Hindi namin ina-advise na pwedeng kainin. Kasi kanal lahat ng mga dito dyan bumabagsak. Kung isdang nakabubusog ang hanap, alam niyo bang makakakain na ng tuna dito sa Sarangani sa halagang 10 piso lang? Okay. Ay. Wow! Okay. Eto na yung dinay natin sa halagang 20 pesos. Abot kaya ang presyo ng tuna rito dahil kapitbahay lang nila ang tuna capital of the Philippines na General Santos City. Itong tuna pastil na 10 piso lang kada isang piraso, mabibili kahit sa mga tabing daan. Ito na yan, no? Hap. Wala. Solid. Ang sarap naman ito. Ang sarap niyan, ha? Wow. Perfect with the alamang and the talong. Wow. Palinit pa nga eh. So yung malaking bagay na mainit yung kanin, no? Ang totoo, may mga hindi kami nabisita ni Ashley dito sa Sarangani. 100% natutuloy yung itinerary because of certain instances which is not, in our control. Kasama na dyan yung weather. Yun yung nangyari sa amin dito this time around. Maghanap ka ng mga hindi mo inaasahang or hindi planned na may experience mo. Just talking to the locals would probably answer those questions and solve most of the problems kasi sila talaga yung nakakaalam. Nang dahil sa pagtatanong sa mga lokal, na-discover namin ang garden na ito kung saan matatagpuan ang isang halaman na umabot daw noon sa ₱1,000,000 halaga. Ang alam ko nito umaabot ng milyon kasi ang isang dahon niya pa lang noon, 80,000. Itong tanim po na ito ay, sabi nila is bilite. Ito siya is kakaiba. Premium po siya na bilite. Noong COVID time, hindi ka makakabili ito ng ganito dito sa Pilipinas. Kailangan i-order mo online. Ang daan-daan nilang halaman, lahat daw, tubig ulan ang pandilig. Nag-aral kasi yung asawa ko ng permaculture, which is study of ecosystem. Meron kaming 65,000 liters na imbakan ng tubig underground. So tuwing umuulan, hinaharvest namin lahat yan. Tapos yun ang ginagamit namin, ang dilig namin sa aming mga plants. Hindi lang gandang natural ng lugar ang waging-wagi sa Sarangani. It's got a lovely beach, the scenery with all the palm trees, big nipa plants, and really was amazing. We love here the nature and the people here. They are friendly and most especially they are safe. This is a very safe place. Kundi maging ang mga lokal. In every visit that you will be doing here in Sarangani, we will make sure that it always feels like home. Our place is really welcoming and once you go here, talagang may rason po kayo para balikan yung aming probinsya. Sa biyahe natin sa Sarangani, ang pinaka-nakahuhumaling ay ang pag-aruga ng mga lokal. Sila na handang makipagpakbakan. Anumang oras, anuman ang panahon. Para tiyak na ipakita sa atin na katangi-tangi ang Sarangani.